In my today's video, gusto kong ibahagi sa inyo ang isa na naman sa napakabisang pampaswerte na pwede nyo pong gawin this time ang full moon. Thank you all so much sa inyong patuloy na panonood dito sa aking mga video. Please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated po kayo palagi sa lahat ng mga bagong upload ko. Ang kakailanganin lang po natin dito sa ating pampaswerte na gagawin ay ang ating 3 dahon ng laurel. So this time, kailangan po tayo ng 3 buong dahon ng laurel. At hindi lang po iyan, iminumungkahi ko na maghanda din po kayo ng kulay green na tali, green na ribbon, or kung kayo ay may kulay green na panahe, pwede po iyang gamitin. Basta ito po ay kulay green. At ang isa sa pinaka-importante at dapat meron kayo nito, isasama natin dito sa ating dahon ng laurel ay ang ating dahon ng bayabas. Ang dahon ng bayabas ay ginagamit din po natin bilang herbal. Ngunit this time, alam niyo po ba na ang dahon ng bayabas ay pwede din po natin gamitin upang maka-attract din po tayo ng swerte. So, iminumungkahi ko po na kung kayo ay may puno dyan ng bayabasan, ayan, kumuha lang po kayo ng 3 dahon ng bayabas. So, ang pipiliin nyo po ay yung pinaka-murang dahon, yung nasa dulo. Kita nyo naman ito kinuha ko pa po kanina, kaya medyo naging tuyot na po siya. And, nakikita nyo naman, ayan, 1, 2, at dito sa dulo ay mayroong murang dahon. So, ito po ang kukuhanin nyo na dahon. Huwag po kayong pipitas ng 3 dahon. Make it sure na ito po ay may tangkay. Napakasimple lang po ng ating gagawin. Kung kayo po ay naniniwala, ay pakinggan nyo po itong aking ituturo na ito at gawin nyo po. Basta't kinakabog ang inyong puso na gusto nyong gawin, itong pampaswerte na ito ay gawin nyo po. Dahil ito ay sign na talagang ito ay makapagdudulot sa inyo ng swerte. So, ang gagawin po natin dito sa 3 dahon ng laurel, unang-una ay inyo munang susulatan ng inyong mga kahilingan. Ayan. So, meron kayong 3 chances na makapagsulat ng inyong kahilingan. 3 kahilingan, isusulat po natin dito sa harapan po ng dahon ng laurel. And dito po sa likod ng dahon ng laurel, isusulat naman po natin ang ating buong pangalan. So, napakasimple lang po. Ulitin ko, isusulat nyo ang kahilingan dito sa harapan at dito naman sa likuran ay ang inyong buong pangalan. Ang gagawin nyo po is, itatali natin ito. Itong 3 dahon ng laurel na inyong pinagsulatan ng inyong mga kahilingan, dito po sa ating kulay green na panali. Green na ribbon ang gagamitin ko ngayon. Alam niyo naman ang green, di po ba? Ginagamit talaga natin ito, kulay na ito, sa ating pampaswerte. At isasama din po natin ang ating 3 dahon ng bayabas sa pagtatali po dito sa ating dahon ng laurel. So, kung ano po yung mas madali sa inyo sa pagtatali, ganun po ang gawin nyo. So, diskartehan nyo na lang po kung paano nyo po tatalian yan. Katulad ng ginagawa ko, tatalian ko to the way as it is. Ganito po. And make it sure na mahigpit po ang inyong pagkakatali kasi ito po ay isasabit natin diyan sa inyong pintuan. And baka kapag humangin at hindi po mahigpit ang inyong pagkakatali, ito po ay malaglag. So, make it sure na talian nyo po ito ng mahigpit, ngunit hindi naman po masisira ang ating dahon ng laurel. Ano po? Ngayong naitali ko na itong ating dahon ng laurel, itatali ko naman itong ating dahon ng bayabas. Alam nyo po ba, ang swerteng ihahatid nitong papaswerte na ito sa inyo? Yung tipong unexpected na blessing ang darating sa iyo, yung hindi nyo inaasahan, bigla na lang dumarating. Anyway, lahat naman po ng mga biyayang nare-receive natin sa araw-araw, maliit man yan o malaki, pagpasalamat po natin yan, yan po ay dahilan din sa inyong paniniwala po sa paggawa nyo ng mga pampaswerte. So, wag po tayo mag-expect na kapag gumagawa tayo ng pampaswerte, kailangan malaki agad ang blessing na darating sa inyo. Wag po tayo mag-expect ng ganon. Kasi the more na tayo nag-expect, lalo pong hindi dumarating ang swerte. So, kapag gumagawa tayo ng mga pampaswerte na ito, mag-pray po tayo. Pag-pray natin, nagabayan tayo kung ano man yung ginagawa nyo. Mag-wish tayo. I-wish nyo lahat ng inyong mga kahilingan. Kung kayo ay may mga problema, pwede nyo pong i-wish dito sa ating pampaswerte na ginagawa. And then, syempre, maniwala kayo, paniwalaan nyo ang inyong ginagawa.
Kasi kung hindi kayo naniniwala, paano nga ba ito e-epekto sa inyo? So, yun po ang pinaka-importante sa paggagawa po ng mga pampaswerte. Ayan, nakikita nyo naman na isabit ko na po itong dalawang ito. And paalala din po kapag kayo po ay nagsulat ng inyong mga kahilingan, make it sure na ang inyo pong gagamitin ay kulay red. Anything na panulat, basta ito ay kulay pula para mas maka-attract tayo ng mga positive energy. Alam niyo po ba, napakalakas ngayon ng enerhiya, unti-unti na siyang lumalakas. Kaya mas madali tayong makaka-attract ng mga positibong enerhiya. So kapag natapos nyo na po, natalian ito, ayan, i-ready na po natin ito isabit. Ngunit bago po natin ito isasabit sa ating pintuan, sa may pintuan nyo po ito isasabit. Kung hindi nyo naman pwedeng maisabit niya sa inyong pintuan, pwede naman sa inyong bintana. Basta ito ay nasisinagan sa labas ng sinag ng buwan. Kapag naisabit nyo na po iyan, hahayaan nyo po iyan. Iminumungkahi ko po na kumuha po kayo ng puting kandila at sunugin po natin ang ating 3 dahon ng laurel at ang ating dahon ng bayabas. So kapag nasunog nyo na po ito, ang inyo pong abon na pinagsunugan nito ay inyo pong iipunin, ilalagay nyo po iyan diyan sa may halaman na may paso o kaya sa halaman sa lupa, sa may puno. Bahala na po kayo kung saan nyo po iyan ilalagay. Basta make it sure na ilalagay nyo po iyan sa may halaman. And then, kung wala po kayong puting kandila, pwede naman po natin itong gamitin pagpapausok. So, kumuha lang po kayo ng charcoal or uling, and ito po ay inyong durugin. So, wag po tayong gagamit ng gunting para pagdudurog nitong mga na mga dahon na ito. Kapag dinurog po natin ito, gamitin po natin ang ating kamay. Wag po tayong gagamit ng gunting. Kamay lang po ang ating gagamitin sa pagdurog. At ito naman po ay hindi naman sobrang hirap durugin sa pamamagitan ng inyong kamay. Tsak na ito ay tuyong-tuyo na, lalo na itong dahon ng bayabas. At ito namang tuyong dahon ng laurel ay tuyo na, kaya madali na po itong durugin. Good luck po sa inyong lahat sa mga gagawa po ng mga pampaswerte na ito. At naway maidulot sa inyo ang lahat ng mga kahilingan nyo na isusulat dito sa ating dahon ng laurel. At kung isa man, dalawa, or hindi pa man ito dumarating sa iyo, huwag po kayong mag-alala. As long as we are trying our best na gumawa po tayo ng mga pampaswerte at as long as tayo ay naniniwala, positibo tayong tao at may pananalig tayo sa Poong May Kapal, ipagkakaloob po iyan sa inyo. Anytime po na talagang mas higit na kinakailangan nyo. So I hope naman makatulong po itong aking simpleng pampaswerte na ibinahagi sa inyo ngayong araw na ito. I hope naman makita-kita po tayong muli hanggang sa mga susunod kong video. Kung nagustuhan nyo po ang aking video ngayong araw na ito, please don't forget to give me a like. Mag-iingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye-bye po!